Ito po'y nakasama ko sa Kongreso at sa Senado. Ang susunod ay papakilala ko sa inyo, si Alan Peter Cayetano. Kumpanyero natin sa Senado. Kaya lang walang lugar ang katiwalian sa pamahalaan. Mula sa City, NBNB hanggang sa pambababoy sa swine dispersal. Masinsinyang inimbestigahan ng mga anomalya ng dating administrasyon. Bilang lingkod bayan, itutuloy ni Alan ang kanyang krusada para sa katotohanan. Susunod naman po, naman namin nakasabay sa Kongreso at sa Senado, walang iba kundi si Chis Escudero. Ang boses ng taong bayan sa Senado sa pagpapamalas ng sikasik at talino sa pagsaserbisyo at sa pagsupil ng tiwali sa gobyerno. Walang katiwaliang makakalusot, hindi tayo mapapaigot habang tinutugis natin ang katotohanan sa Senado. Magiging maunlad ang kinabukasan ng mga Pilipino, mapapataba pa ang puso natin lahat. Si Risa Hontiveros, laging naninindigan para sa mga gandang laban. Itutuloy ni Risa sa Senado ang krusada ng mabuting pamamahala at pagsulong sa karapatan ng kababayan at ng mga higit na nangangailangan. Napakasikat kong personalidad nitong si Risa. Pwedeng nagkaroon ng glamoroso at mas tahimik na buhay sa harap ng kamera, pero habang inaaruga ng nag-iisa ang kanyang mga anak, pinili pa rin niyang makasangga natin. Nasa panig po lagi siya ng mga madalas maiwan sa laylayan upang itaguyod ang pagkakapantay-pantay sa lipunan. Risa Hontiveros po. Ipagpapatuloy din po ni Loren Legarda ang kanyang mga advokasya para sa kababaihan, kalikasan at kalusugan. Marami rin pong di nakakaalam na sa likod ng kanyang kagandahan at sa kabila ng napakaraming batas na kanyang inakda, isa rin siyang Lieutenant Colonel sa Reserve Forces ng ating sandataang lakas at tapat na kaibigan ng ating mga kapatid na Muslim. Loren Legarda po. Ang pinakamagalang hapong kandidato sa buong Pilipinas, si Grace Poe. Ang hinirang nating chairperson ng MTRCB, tumindig si Grace para ipagpatuloy ang pagiging tinig at tagapagtanggol ng masa. Minana po niya kay daking ang kababaang loob at malasakit sa taong bayan. Bilang dating preschool teacher, alam niya ang mga pangangailangan at hangarin ng ating kabataan. Sa Senado, ibabandera rin niya ang sining at kultura, ibibida niya ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Grace Poe. Siyempre kasama rin natin si Jambi Madrigal na diretso sa salita, diretso sa gawa, mahal ang mahirap, galit sa kurap. Walang takot ay pagpapatuloy ni Jambi sa Senado ang pagsupil sa korupsyon upang isulong ang mga batas para sa kababayan, kabataan at kalikasan. Subok na po siyang kakampi natin sa daang matuwid. Jambi Madrigal. Susunod ko lang po pakikilala sa inyo ay si Ramon June Magsaysay Jr. Siyempre po nakakapit na sa kanyang pangalan ng paglilingkod bayan. Tinitigalan ng marami si June dahil sa di matatawaran niyang kontribusyon sa pamahalaan, lalo na sa sektor ng agrikultura, negosyo at kabataan. Tulad ng kanyang paglalantad sa fertilizer scam, sinisiguro ni June Magsaysay na walang puwang ang mga tiwalit papang-abuso sa gobyerno. Muling tinatawag ng Senado ang tunay na Magsaysay na hindi nagpapasilaw sa kapangyarihan. Siya po ang magsisilbing konsensya at kuya ng ating mga senador. June Magsaysay. Si Coco Pimentel po, baka hindi po nyo alam.
medyo mahina ho ito sa pag-aaral, BS Math ang kinuha kurso at hindi lang po cum laude at nakuha. Pumasok ng law school at medyo nakontento nung naging bar top notcher kung di ako nakakamali. Si Coco Pimentel po, respetadong abogado at lingkod bayang alagad ng katotohanan. Sa 6 na taong mandatong ipinagkaloob sa kanya, 1 taon, 10 buwan lang ang pinanungkalan niya. Sipin po yun, binigyan nyo ng 6 na taon, binigyan ng kung sino man, 1 year and 10 months lang. Sipin na lang po natin, kung naging buo ang panahon ng kanyang pagsiservisyo, pwede pong mas marami pa ang nagawa niya. Alam po nyo, noong hindi nga siya pinalat at nadaya, pwede pong tumakbo na lang siya para sa ibang posisyon at mag-withdraw ng protesta. Nakapagsilbi agad sana siya kung naghabol siya ng ibang pwesto. Pero para sa kanya, kailangan manindigan, kailangan manaig ang tinig ng taong bayan, kailangan makamtan ang katarungan. Ipagpapatuloy niya ang laban ng kanyang mga ukol sa lokal na pamahalaan. Huwag po natin kakaligtaan, Coco Pimentel. Si Sunny Trillanes, isang magiging na sundalo. Masigasig na miyembro ng Senado, kauna-unahan mo yatang nag-hearing sa Camp Crame na mas madalas. Tama ba yun, Sunny? Sa kanya una lagi ang kapakanan ng taong bayan. Sino mang tiwali at mapangapi, talagang dadaan muna kay Sunny. Sunny Trillanes, huwag po natin kalimutan. Si Cynthia Villar. Okay. Thank you sa inyo po. Si Cynthia Villar ang ating Mrs. Hanep Buhay. Mula Kamara, ihatid niya sa Senado ang pagbibigay hanap buhay sa ating mga kababayan, lalo na sa mga inang nangangailangan. Alay niya ay biyaya sa mga walang-wala. Gagawing hanip ni Cynthia ang buhay na mas marami parating kababayan. At idagdag ko lang po, nung sa po bilang may bahay ng ating dating Speaker Manny Villar na ako'y bagong kongresista, tumayo po parang parang ina na rin po namin. Nag-aruga, nagturo po sa amin, at masasabi ko sa inyo, ni kailanman hindi ho baluktot magsalita ang Cynthia Villar. Maasahan ang kanyang salita. Sila po ang 12 tiyak nating tuwid sa daang matuwid. Galing po sa unang listahan ng 40. Sa tulong ng lahat, hinimay po natin ang kanilang makakayahan at pagkatao. Binuo po natin ang mga kasama sa ating agenda ng pagsugpo sa katiwalian at pagangat ng kabuhayan ng ating mamamayan. Pinagbuklod po natin ang mga taong bayan muna bago sarili ang iisipin. Total naman po ay pinag-uusapan na natin ang tuwid na landas. Magpapasalamat na rin po tayo sa isa pang tunay nating kasangga. Narito po tayo ngayon dahil sa kagandahang loob ni Mayor Fred Lim. Alam nyo, isa pang tunay na action star sa totoong buhay. Hindi po katang-isip ang mga benepisyong nadala niya sa Maynila. Hindi lang po siya nagtayo ng mga ospital. Ginawa pa niyang libre ang pagpapagamot para sa mga mahirap. Sa totoo lang po, minsan po gusto ko magpa-seminar kay Mayor Lim paano man napagawa. Dahil pwede mo nung isang floor lang eh. Natawagin ospital, yung ma-accommodate 4 na tao, libreng ospital. Pero kay Mayor Lim po, maraming palapag ang kanyang mga ospital na naipatayo. Ako po'y nagbabalita lang ng totoo. Sa aking mga boss, sa darating na Mayo 13, muli tayong haharap sa sangandaan. Nakaatang sa ating mga balikat kung aling landas ang tatahakin ng ating bansa. Kukunin ba natin ay ang mga tutulong para lalo pang pabilisin ang pagbabago ng ating lipunan? O ang kukunin ba natin ay ang mga pilit na hahadlangan ang pagbabagong minimithi natin? Dito sa atin, iisang ating tutok.
ang katuparan ng ating mga pangarap. Sa kabila naman po, lahat na yata ng punto ng kompas o ng kompas, sinaklaw. Lahat ng latak ng lumang sistema, isinama. Saan po kaya tayo pupulutin kung ganoong naghahatakan sa sali-saliwang direksyon ang pipiliin nating mga kasama? May ilan sa kanila nagsasabing nilalabanan namin ang katiwalian. Matanong ko lang po, kung ganoon, bakit ninyo kakampi ngayon ang mga tagapagtanggol at nakinabang sa nakarang administrasyon? Ano po ba talaga ang pinaninindigan nyo? Ang bawat posisyon po sa Senado ay mahalaga sa ating sinusulong na agenda. Nasaksihan po ninyo itong noong impeachment trial, kung saan mapalad tayong may 20 senador na nanindigan para matapos na ang pang-aabuso sa ating judikatura. Ang mga nagawa natin, patunay na hindi imposibleng maabot ang ating mga atikain. Nakamtan natin ang mga tagumpay na ito sa loob ng 2.5 taon. Natural po ang kasunod na tanong. Bakit hindi nila ito nagawa sa 9.5 taon na lumipas? Bakit pabayaang magdusa pa ng halos 1 dekada ang mga kababayan nating pwede palang nairaos na? Ilan kaya ang napagaling o hindi na napalala ang karamdaman kung ang mga PhilHealth beneficiaries ay nai-enroll na noon pa? Ilan kaya sa mga kabataan kung nakatanggap ng Pantawid Pamilya ay nakagraduate na sana? Lahat ng tinatamasa natin sa kasalukuyan pwedeng nakuha na natin noong nakaraang dekada. At ito na naman po silang mga nakinabang sa dating bulok na sistema. Umaasa sa boto ninyo, umaasang malililang na naman tayo sa kanilang mga pangako. Magpapaloko pa po tayo? Marami pa po tayong nais na ihatid sa makabuluhang programa o na makabuluhang programa sa bansa. May mga kababayan pa rin po tayo nangangailangan ng pagkalingat na naghahanap din mabigyan ng pagkakataon para itimon ang sarili nilang kapalaran. Hindi ko po ito kayang gawing nag-iisa. Kung nais natin magtuloy-tuloy ang pagbuhos ng mabuting pangyayari sa ating bansa, kung gusto nating magpamana ng makabuluhang kinabukasan sa ating mga kabataan, kung gusto nating dumami pa ang mga positibong bunga ng ating tuwidadaan, kailangan dalhin natin ang buong Team Pinoy sa Senado. Sila ang 12 kasama natin sa Team Pinoy. Buong maharap sa inyo ngayong gabi at hindi iiban o tatanggi sa panawagan nating ituloy ang krusada ng katapatan, katarungan at malawakang kaunlaran. Kompleto silang tumitindig dito sa Plaza Miranda sa dambana ng demokrasya at kalayaan bilang tanda ng kanilang panata sa mamamayan. Hindi sila magnanakaw, hindi nila ipagkakanulo ang tiwala ng sambayanan at lagi nilang isasaalang-alang ang inyong kapakanan. Nanunumpa ang buong Team Pinoy na isa lamang ang kanilang pinapanigan sa panig ng tapat na pamahalaan, sa panig ng tuwidadaan, at siyempre sa panig ninyo ang nag-iisa naming mga boss, ang taong bayan. Sa pagtatapos po, may mga nagtatanong mo sa akin, medyo dumadalas, paano pagdating ng 2016? Anong solusyon natin? Baka naman temporary lang ang nangyayari sa atin. Ang parati kong sagot, kaya tayo nagbago dahil sa ating mga boss. At ang mga boss natin ang susi para maniguradong pagbabagong to ay mananatili maski pagdating ng panahon ako po'y nagretiro na. Yan po ang paniniwala ko po, buo ang tiwala ko sa inyo lahat. Tuloy na tayo dito sa Tuwid na Landas. Magandang gabi po, maraming salamat sa lahat.